kasing-kasing ko. Akong gibiyaan ning kalibutan, kay langit maoy pangantoy ning kalako. Malisod ang pagwagtang sa pangalagan, kay ang Ginoo hapit na nga mobalik siya. Unya pagkapahiran ang mga luha, sa panganod sinapwang kita pagsugat niya. Langit magmatam-ison sa kanunay, way sama sa katamis ning kasing-kasing ko. Akong gibiyaan ning kalibutan, kay langit maoy pangantoy ning kalako. Akong gibiyaan ning kalibutan, kay langit maoy pangantoy ning kalako. Kay langit maoy pangantoy ning kalako. Sa atong mga suki sa kahanginan, mga kahigalaan, maayong gabi kaninyong tanan. Welcome back to our series which is entitled Journey Through the Sanctuary and Salvation. Karong gabi, mo'y ikatulo kay yugto sa ato nga series, and it is entitled The Altar of Burnt Offering. Mao kini ang unang gamit nga makita nato sa diha nga kita makasulod sa courtyard sa sanctuary. It is where the sinner would bring the animal for sacrifice. Diha may tabo mga kaigsuunan sa altar of burnt offering. Sa dili pa nato sugtan ang ato nga mensahe, atong iduko ang atong mga ulo aron sa pag-ampo. O Diyos Amahan nga nasa mga langit, kami nagahangyo sa imong balaang espiritu nga magiya ka nato, labi na sa ato nga paglitok sa mga pulong hinaot nga kini nga pulong puno sa gugma, kaluoy ug kamatuoran. Kini makahatag og dugang kusog aron sa atong paglakaw diha kauban kanimo, O Dios. Pasaylua kami sa among nga kalapasan, ning tanan among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Sa dili pa nato sugdan ang mensahe, atong abrihan ang ato nga Biblia nga makita diha sa libro sa Marcos 10:17 paingon sa 22. Sa 17, as he was sitting out on a journey, a man ran up to him. Kaning man, mao kining rich young ruler.
And he ran up to him, kanang si him, mao kana si Ginoong Hesus, og siya milhud, at tubangan kaniya, og siya nagaingon, maayong magtutudlo, unsa may akong himuon, aron akong maangkon kanang kinabuhing dayon. Pero si Ginoong Hesus, misulti kaniya, nganong gitawag mo ako nga maayo? No one is good except God alone. Atong padayunon mga kaigsuunan sa versikulo 19 ug 20. Nagkanayon si Ginoong Hesus, imo ba nahibalaan ang mga sugo sa Dios? Wala ka ba nagpatay? Wala ka ba nanapaw? Wala ka ba nangawat? Wala ka ba namakak? Wala ka ba nangilad? O imo bang girespetuhan ang imong ginikanan, amahan, o imong inahan? O ang batanon mitubag kang Hesukristo, magtutudlo, ako kanang nahimo pa gikan sa akong pagkabatanon. Atong padayunon sa 21, paingon sa 22. Si Ginoong Hesus mitanaw sa batanon puno sa gugma og siya miingon kaniya, naapay usa nga ikaw nagmakulang. Lumakaw ka, ibaligya ang imong tanang kaptangan, ihatag sa mga pobre, og naa kay bahandi didto sa langit, og umari ka, og sumunod ka kanako. Pero sa diha nga nadungog sa batanon, ang mga pulong ni Ginoong Hesus, siya milakaw nga nagmasulubon, kay siya daghan kaayong mga bahandi nga ginapanag-iyahan. Nganong milakaw man ang sapian nga batanon nga nagmasalubon. Ang iya ramang tinguha, mga kaigsuunan, maurag yun, ang pagsunod ni Kristo, aron iyang matagamtam ka ng kinabuhi nga walay katapusan. Pero dili yun niya mabuyan ang iyang kabtangan. Ang batanon sa pian, mga kaigsuunan, kung sa atong kapanahunan karon, daghan kaayo siyag mga negosyo, daghan kaayo siyag mga bank accounts sa BDO, sa BPI, o sa bisang unsa pa nga klase nga bangko nga available sa ato nga nasod. Siguro, daghan siyag mga mansyon, guwapo, daghan siyag mga sakyanan, luxurious nga mga sakyanan. Mga kaigsuunan, iya kining gipaninguhaan, gitrabahoan niyag insakto, ug iya kining naangkon. Ang pangutana, sayop ba di ay, mga kaigsuunan, nga ikaw magtrabaho sa insakto aron imong maangkon ang mga kaptangan o ikaw mahimong sapian? Dili, mga kaigsuunan, sayop. Pero suginlan ko kamo, lisod kaayo, mga kaigsuunan, kung kining mga bahandi, kaptangan nga imong naangkon, mugamot kini sa imong kasing-kasing. Kung nahitabo kana sa atong kinabuhi, ang ato ragyong mahimo, mga kaigsuunan, maura gyud ang pag-ampo nga ang balaang espiritu mo hikap sa atong kasing-kasing, aron ang atong hugot nga pagkupot niini maluwag-luwagan, og ato kining mabuyan, aron kini dili mahimong babag sa atong pagsunod ngadto kang Kristo. Ang punto sa atong istorya karon, mga kaigsuunan, it does not talk only about money. It also talks about jobs, imong trabaho, mahimo kining babag sa imong pagsunod kang Kristo. Imong negosyo, mahimong babag, o imong relasyon, kaya ang imong asawa o imong bana, dili parehas sa imong pagtuo, babag siya sa imong pagtuo, mga kaigsuunan. Kini nagadala og hagit sa imong pagsunod ngadto kang Kristo. Kung kini sila tanan, trabaho, negosyo,
mga kaigsuunan, makahatag kanimo og babag sa pagsunod ni Kristo, naay dakong problema ang imong kinabuhi. Kung atong paminawon ang istorya ni ining rich young ruler, mga kaigsuunan, makaingon kita, lisod di ay nga mahimong sumusunod ni Kristo. No, mga kaigsuunan, there is no amount of work or effort to gain salvation. Ang pagsunod ni Kristo, tubag nga lamang sa gugma, sa pagpasaylo, o sa grasya nga atong naangkon. Tubag lamang kana, o Diyos, o mga kaigsunan. Now, Luke 14:33, nagaingon, so then none of you can be my disciples except you give up all your possessions. Ang tawag ni Kristo, mga kaigsuunan, tawag kini sa dedikasyon. Tawag kini sa katibuk ang pagtugyan nimo kaniya sa kabubuton sa Ginoo. Wa gid untay babag sa atong pagsunod ngadto kang Kristo. Following Jesus Christ, my dear friends, is not by merits or ang ilang gitawag sa theology, salvation by works. Kay ngano, we are saved by grace ug ato kining nadawat pinaagi sa atong pagtuo. Daghang klase ang atong motivation, mga kaigsuunan, aron kita musunod ni Kristo. Isa ni ana mao nga gusto kita malangit. Kinsa may dili gusto nato malangit, mga kaigsuunan. Lunlon kalipay ang langit. Gusto gid kita busa. That is one of the motivation nga kita musunod ni Kristo. Ikaduha, dili ta gusto maimpyerno. Kinsa may ganahan maglangoy-langoy anang kalayo, mga kaigsuunan. Init, lisod, pait, mga kaigsuunan. Atong maangkon ang paghukom sa Ginoo. Lisod, busa. Those are one or few of the motivations nga musunod kita kang Kristo. Pero ang ikatulo nga motivation mao, tubag lamang kana sa gugma nga atong nadawat gikan kang Kristo, nga mao gani kita mosunod kaniya. So in response to that love, Christ is calling us to become a radical disciple, mga kaigsuunan, nga bisan gani moingon siya, go and sell all your possessions and follow me. Walay duha-duha ato kanang pagahimuon, mga kaigsuunan. Dili nato masagol-sagol ang atong pagsunod kang Kristo o ang kalibutanong mga butang. We have to choose only one, mga kaigsuunan. Asa man diha dapit ang atong pagasundon. Matthew 6:24 nagaingon, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Mga kaigsuunan, nagpuyo kita sa panahon nga ang cultural values nagkasagol-sagol na sa Christian values. So there is a big tendency nga mawala kita sa mga butang kalibutanon. We work too hard and too much to the point that money is the object of our labor. We can be compromised in our Christian development and growth and our walk with Jesus Christ. There are times, mga kaigsuunan, sa ato nga Kristiyanos nga kasinatian, nga sa diha nga mosunod kita kang Kristo, ato yung gibati nga dili gyud komportable. Na apoy
kasanitian sa atong pagsunod ni Kristo nga ang atong gibati dili gyud convenient mga kaigsunan. But there are times, mga kaigsunan, nga sa diha nga mosunod kita kang Kristo, ato yung buyan ang tanan aron kita makikauban ni Kristo. Moabot ka ng panahon, mga kaigsunan. Going back into the picture of the sanctuary, Jesus only wanted to restore our relationship with God sa panahon nga wala pagyoy sala didto sa Eden, mga kaigsunan. Mao kini ang picture sa sanctuary. Picture in the courtyard. Na picture po sa holy place, and na po picture dinhi sa most holy place. So here sa courtyard, dinhi nagsugod ang atong kasinatian, isip Kristiyanos, because this is where we experience our new birth experience. Kay dinhi nato nakita og nahimamat si Kristo Jesus nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross. Because this is represented by the altar of burnt offering. Dinhi nagsugod ang atong pagtuo, mga kaigsunan. Pero wala ka na diha na human ang atong pakigkauban ni Kristo. Kay si Kristo nikapot sa atong kamot og iya kitang giyahan pasudlon didto sa balaang dapit aron kita mutubo kay didto sa gawas pagkahimugso man ang atong na-eksperyensya. Dinhi sa sulod sa balaan nga dapit ang pagtubo nato kauban si Kristo. Mao man gani nga naa diha ang tinapay nga si Hesus Kristo nag-ingon, ako ang tinapay sa kinabuhi. Kung imog yung tunawon in a physical world, ang kining holy place, na ang nutrition pinaagi sa tinapay, na ang sunlight, mga kaigsunan, pinaagi sa 7 golden candlesticks, na apo diha ang fresh air, pinaagi ka na sa altar of incense or the golden altar of incense, mga kaigsunan. Those are the basic kayo nga mga kinahanglanon sa tao aron mutubo ang tao nga mahimsog. Now, it does not stop there. Because Jesus is holding our hands so that we will enter into the most holy place, mga kaigsunan. Kay diha sa most holy place, na diha ang himaya, presensya sa Diyos. Gusto lamang ni Ginoong Hesus na ang atong kinabuhi masusama nga nagdala sa himaya sa Diyos. Ma-replicate ka na. Kay ngano, sa sulod manggod sa arka, sa pakigsaad nga diha, nahimutang sa most holy place, naa ang duha ka papan nga bato, nga gisulatan sa tudlo sa atong Ginoo, ang 10 Commandments. The 10 Commandments mao, ang kinaiya sa atong Diyos, himaya, himaya o kinaiya usab ni Hesus Kristo. Mao kana ko ang pagsunod ni ana mao ang himaya sa Dios, mga kaigsunan. Gusto ni Hesus Kristo nga dili kini mahisulat sa papan sa bato kundi sa atong kasing-kasing ug maitatak sa ato nga mga alimpatakan. Nganuman sa alimpatakan aron atong masabtan ang tinguha sa Dios alang sa pagsunod sa iyang kinaiya o kabubuton. Now, nganong sa ato mang kasing-kasing isulat ang balaod, aron atong higugmaon, mga kaigsunan, ang balaod, aron sa pagsunod sa balaod, dili ni kinisiya mahimong lulan o bugat sa atong kinabuhi, kay kita magmalipayon sa pagsunod ngadto kang Kristo, mga kaigsunan.
The focus of our study tonight is on the altar of offering. Mao kini siya ang unang furniture nga atong makita diya sa courtyard. Jesus, mga kaigsunan, is the Savior of our life. Siya nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross, which is represented in the altar of burnt offering. Busa manggani mga kaigsunan, sa diha nga atong nadawat ang grasya, kamatayon ni Kristo nga wa gitay gihimo bisag isa ka kutiting niya na mga kaigsunan, kay ato ramang kini gidawat pinaagi sa pagtuo. Kita magaingon kang Hesus Kristo, Lord Jesus, I want you to become the Savior of my life because I am touched by the love of God. There is always a response, mga kaigsunan, nagitubag ni anang gugma sa Ginoo diha sa altar of sacrifice. The place where the sacrifice of Jesus was done, mga kaigsunan, because it is pointing to the Calvary's cross. The place where we see Jesus Christ is dying for us, paying for our sins, mga kaigsunan. And the altar of sacrifice is the center or the core of Jesus' ministry here on earth. Because the core of Jesus' ministry in heaven is the most holy place, mga kaigsunan. So, the altar of sacrifice, it is where the demands of the law are met. Kay unsa man ang demands of the law? Duha ra ka na, mga kaigsunan, ang demands of the law. Isa ni ana mao ang pagsunod sa balaod. Now, kung misipyat ka sa pagsunod, hustisya ang demands sa balaod, mga kaigsunan. Kay kitang tanan, misipyat man sa kabubuton sa Diyos, asa man ang hustisya. Mga kaigsunan, gisalo kana ni Hesus Kristo, siya nagpakamatay alang kanimo og kanako. Busa, justice has been met by Jesus Christ on the altar of burnt offering or in the Calvary's cross. Now, where is compliance? Ang compliance o pagsunod sa kabubuton sa Diyos, mga kaigsunan, nahitabo sa kinabuhi ni Kristo Jesus. Jesus had to live a perfect life so that He will qualify a perfect Lamb of God that takes away the sin of the world. Mao kana ang gihimo ni Kristo. Busa sa Kalbaryo sa cross, Jesus was the perfect and blemished Lamb of God to be sacrificed. Dito niya nasatisfy ang balaod because compliance was perfectly satisfied and justice was done, mga kaigsunan. Mao ka nang gihimo ni Kristo nga gisimboluhan sa altar of burnt offering. Now, the altar of sacrifice. Sa atong gikaingon, it is represented by the cross, mga kaigsunan. Jesus came and died as the Lamb of God who takes away the sin of the world. There are so many kinds of offering. The general classification of offering, mga kaigsunan, nga pagkadalon din sa altar of sacrifice, ang general classification are offerings that involve blood and offerings that do not involve blood. Okay, one of those offerings that involve blood is the offering of burnt offering. Ikaduha, sin offering, nag-involve ka nagmananap. Trespass offering, mga kaigsunan, nag-involve yapon og mananap. Daghan nga klase. Basta, tanan nga nag-involve og mananap, it is blood offering. Now, for non-blood offering, there is what we call meat offering. Kanang meat sometimes is misleading. Kaya ang imong huna-huna, meat sa mananap. Pero meat day ka na siya nga gikan sa harina.
They call it, in other version, meal offering. So, karong gabi no mga kaigsuunan, dinhi sa altar of sacrifice, atong pagahisgutan ang duha ka klase nga mga offerings, which is found in Leviticus 1 and Leviticus 2. So Leviticus 1 is talking about the burnt offering. And Leviticus 2 is talking about meal offering. Please listen, my dear brethren, because to be able to complete the burnt offering, naagyod ang meal offering that is required in the sanctuary service. So ato kining pagahisgutan. Now, if you open your Bible in Leviticus 1, 3-4, atong basahon. Kung baka ang himuong halad nga sinunog, kaning halad nga sinunog is burnt offering. Okay? Kinahanglan nga kini laki. Kinahanglan yun laki. Ug walay tatsa. Perfect and blemish. Adto niya kini ihalad sa pultihan, sa tolda, which is the altar of burnt offering. Nga tagbuanan aron dawaton siya sa Ginoo. Sa versikulo 4, itapion niya ang iyang kamot sa ulo sa mananap, nga ihalad og dawaton kini, ingon nga halad sa pagpapas sa iyang sala. Meaning, ibutang niya iyang duha ka kamot dito sa ulo, ihonghong niya iyang sala, so ang sala niya, nabalhin na. That is the first download of sin nga nahitabo dito sa kamingawan, mga kaigsunan. Now, padayon ta sa pagbasa. Versikulo 5 og 6. Unya, ihawon niya ang turo nga baka sa tubangan sa Ginoo, ug ang dugo niini ihalad sa mga anak ni Aaron nga mga pare ngadto sa Ginoo. Isablig nila ang dugo libot sa halaran nga naa sa pultahan sa tolda nga tagbuanan. So ang altar of burnt offering naagi duol diha sa entrance, mga kaigsunan. In fact, this is the first furniture nga atong makita o gamit sa pagsulod nato diha sa courtyard. Pagkahuman niini, panitan niya ang iyang halad nga sunugunon o hiwa-hiwaon. Nganong panitan? Kay that is the only part of the mananap o animal nga sacrifice nga dili sunugon. Kay sa ato pang natun-an, kanang panit represents the righteousness of Jesus Christ. Mao kanang atong taming nga dili kita masunog. Kay kung naa ka nato ang righteousness of Jesus Christ, wala gyud ang ang pagkasunog o paghukom sa ato nga sala, mga kaigsunan. Kay naaman ang righteousness of Jesus Christ. Okay, now atong padayunon. Leviticus 1:7-8. Unya maghaling og kalayo ang mga pari nga mga anak ni Aaron diha sa halaran og sugnoran nila kinig kahoy. Unya ang hiniwa-hiwa nga halad lakip ang ulo ug ang tambok niini ipahiluna sa mga anak ni Aaron nga mga pari diha sa kalayo. Ipahiluna, ha? Pahiluna gyud. Now, sa versikulo 9, apan hugasan sa naghalad ang sulod sa ginawan ug ang mga paa niini, meaning katong laman sa loob, hugasan ug ang mga tiil. Unya ilakip kini sa pari sa pagsunog diha sa halaran. Kini usa ka humot nga halad sinunog alang sa Ginoo. Humot, mga kaigsunan. Kung sa English nga version, sweet smelling incense unto the Lord. Humot og tamis ngadto sa Ginoo. Kining atong gibasa sa Leviticus 1 hantod sa 9, mga kaigsunan, mao kini ang serbisyo sa burnt offering. Kini siya nga sakripisyo o halad, unique, pinasahi kayo kini, mga kaigsuunan,
Kay ang tanang party o bahin sa mananap, pagkasunugon yun, except sa panit. Okay? Sa uban nga mga klaseng halad, like sin offering, trespass offering, naagibahin ang saserdote o mga anak ni Aaron o ang mga pari. Nagiilang bahin para sa ilang pagkakanon. Mga kaigsuunan, kani nga klase nga paghalad or offering, mao kini ang pinaka-ancient, pinakadugay nga klase nga offering. In fact, before Moses came, all offerings to the Lord mostly is done by burnt offering and meal offering only. Duha rin ka klase nga atong nahibaluan. Now, si Adam, mao kining gitudlo sa Ginoo o kang iba aron maghimo og halad. So in fact, si Adam o si Iba, mao po kining ilang gitudlo sa ilang anak nga si Cain o si Abel. Si Noah, sa diha nga nahuman ang lunop sa tibok kalibutan, nag-offer siya og burnt offering. Okay? Now, si Abraham, mga kaigsunan, sa diha nga gi-require siya sa Ginoo nga ihalad ang iyang anak. That was supposed to be a burnt offering. Iyan na untang patyon ang iyang anak, mga kaigsunan. Pero gipugngan siya sa Ginoo kay ngano ang iyang anak, mga kaigsunan. Gitistingan lang siya. Ug ang iyang anak dili mo qualify as unblemished Lamb of God that will take away the sin of the world. Kay dili perfecto. It was just a test of faith. But at any rate, ang iyang halad ng unta nga pagahimuon was a burnt offering. Now, if we are to look back into such kind of offering, mga kaigsunan, makaingon kita nga pagkasayang, busok, walay tatsa nga baka, gisunog lamang. Pagkalami na gidunta to siya himuong bulalo o himuon o kanang sudan. Lutuon na to, lami kayo. Pero unsa ang tubag sa Ginoo? Ang tubag sa Ginoo, mga kaigsunan, please take note in Leviticus 1, chapter 1, verse 9. Kini nga halad, made by fire, is a sweet aroma unto the Lord. Humot og tamis ngadto sa Ginoo. God didn't think about what a waste of an animal. He actually thought about it as sweet-smelling incense. Nahimuot ang Ginoo kay humot kayo sa iya. That is the best thing we could offer unto the Lord, mga kaigsuunan. It is sweet unto the Lord. The offering is symbolized our total surrender unto God. God says, when we surrender unto Him, that is sweet. That is sweet. So mao ka na ang ato nga tubag, isip nga sumusunod ni Kristo, atong ihatag ang atong kaugalingon, itugyan nato ang atong kaugalingon ngadto sa kawabuton sa atong amahan. O kita mo ingon kaniya, Lord, all to Jesus, I surrender all. Mao kana ang atong tubag ngadto sa atong Ginoo. Now, Leviticus 1:12 to 13, atong padayunon. Oman niya kini hiwaon, sunugon kini sa pari, uban sa ulo, og sa tambok nini. Apan kinahanglan nga ang sulod sa ginhawaan, og ang mga paa, hugasan niya, og ilakip kini pagsunog didto sa halaran. Kini usa ka humot nga halad sinunog alang sa Ginoo. Tulo ka mga punto nga atong makuha nini, akong gi-underline ka ng mga pulong, mga kaigsunan aron atong masabtan. Una, God is no respecter of person. Wala siya gipili, mga kaigsunan. Ang tanan pwedeng makadawat sa kapasayloan sa sala. Kaya nga no,
Kung ikaw sapian, magdala ka og baka because you can afford. So, pasayloon ka sa Ginoo. Kung dili kay kasapian pero maka-afford ka og kanding, maka-afford ka og karnero, dala kag karnero og kanding. Kung pobre ka, dito ka sa kalapati. Magdala kag kalapati. Dawaton sa Ginoo. The same forgiveness nga nahitabo o nahatag ngadto sa sapian, maorasab ang pagpasaylo nga nahatag ngadto sa usa ka pobre nga masalaypon nga nangayo sa kapasayloan sa iyang sala. Kung wala kay kapalit sa kalapati mga kaibigan nga pobre, muadto ka dito sa kamingawan ug manakop ka sa mga pigeons, wild pigeons. Dawaton gyapon kana mga kaigsunan. Pero kung miyon ka nga masakiton ko, dili na ko makadagan, di na ko makalakag, aron makadakop ni ana, there is no reason. Kay pwede ka mudala og kinumkom nga harina, dalon ka na nimo ngadto sa saserdote aron matagaan kag kapasayloan sa imo, dawaton ka na og sunugon ka na, isip nga halad nimo og madawat ka na sa atong Dios nga Amahan, a sweet smelling incense mga kaigsunan. Humot og tamis sa iyang atubangan. Ikaw makaangkon sa kapasayloan sa imong sala. The same as the rich people who can afford the bull, turo nga baka. God is no respecter of person. Ikadua, sa imong nakita, hiwa-hiwaon, putlon ang ulo, putlon ang tiil, abrihan ang iyang tiyan, unya, habwaon, unya, hugasan. Now, pag hiwa-hiwa ni anak mga kaigsunan, kung ikaw ang nagputol ni anak, kay ikaw ay masalaypon, gusto ka nga na ay kapasayluan, maghuna-huna ka nga. Sunugon na ba ni? Ato na lang ning idanjang diha sa altar of sacrifice. Parehas sa mga buna, sunugon. No, mga kaigsunan. God is a God of order. Dili man kanina nimo pwede nga hagbong ra nimo dito kay init niya murag mahadlok ka nga mapasok. Dili. I-plaster gid kana nga pagplaster susama sa usagyod ka mananap. Ang ulo tuwa dito, ang iyang mga tiil, iyang tanan nga mga lawas nga gihiwa-hiwa na, unya ang iyang laman nga loob dinhi. I-plaster gina sa insakto because God is a God of order. No, ikatulo, kinahanglan nga ang laman sa loob, nagkadugo-dugo man na, hugaw, unya, kanang ang iyang tiil, hugasan ka na siya. But please take note, ang paghugas niya ng halad nga mananap, wala ka na nahitabo dito sa dako nga lababo. Para ragay ka to sa mga saserdote. Dinhi gihugasan sa altar of sacrifice. Mao ka na. Nganong hugasan man? Because God, mga kaigsunan, is a God of cleanliness. God of cleanliness. Di siya gusto nga naay hugaw sa iyang altar of burnt offering. It just show, mga kaigsunan, God wants everything clean. Even those that are going to be burned. Kinahanglan limpyo. He wants all sacrifices are clean on the altar of sacrifice. Now, padayunon na to mga kaigsunan. Tunawa kining karniro nga halad. Giputol ang iyang ulo, giputol ang gihiwa ang iyang tiyan, gikuha ang iyang laman sa loob, o giputol pod ang iyang mga tiil. Mga kaigsunan, ang tanang bahin sa mananap tuad dito. Unsa may buot pasabot niya ng ulo. Ang ulo di ay nga imong gibutang sa altar of burnt offering, mao ka nang nagrepresentar sa atong huna-huna ug salabutan. Na kung kita mo duol, mutugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, ang atong huna-huna ug salabutan, mao na kana ma-align sa kababuton sa Dios. Wala na ito mga kabulustugan nga imong gihuna-huna kaniadto nga wala pa nimo na ilhan si Jesucristo. Now, ang imong
inwards mga kaigsuunan, ang laman sa loob, they represent ang imong kabubuton, ang imong gibati, naka-align na kana sa kabubuton ni Kristo. Now, ang imong legs nga gibutang dito sa altar of burnt offering, it represents your conduct, your lifestyle. Ang imong hilig karon mga kaigsuunan, naka-align na kana ngadto sa kinaiya ni Kristo mga kaigsuunan. In other words, the significance of this particular offering mga kaigsuunan, the entire animal, the head, the inwards, and the legs were burnt up on the altar. It is like also bringing ourselves unto the altar and placing ourselves, mga kaigsunan, diha sa altar. Ha? Wala tay ibilin. Atong tiil, di nato ibilin. Atong tanang bahin sa atong lawas, as if atong gibutang dito sa altar, pagtugyan nato ngadto kang Ginoong Hesus. It is a symbol of total surrender. Not one part of the animal was left back, mga kaigsunan, because that is the response sa gugma, kaluoy, kapasayloan sa atong nga sala, grasya na atong nadawat gikan sa Ginoo, mga kaigsunan. Because of what you have done for me, my dear Lord, we receive the grace. I will give also all of me. All of me. Walay ibilin ako. Ang akong tibuok nga kinabuhi, ihatag nako kang Kristo. That is what the burnt offering stands for, mga kaigsunan. Now, in our human relationships, susama ning hulagway sa usa ka kasal sa lalaki o babae, mga kaigsunan. Ang pinakasuod gid kaayo nga relasyon nga ato nga matagaan og leksyon mao ang relasyon sa usa ka bana ug asawa. Ha? Mao gid kana ang pinakasuod kaayo nga makita nato nga relasyon. Bisan pa gani unsa kasuod nimo sa higala, mga kaigsunan, dili gina siya makalupig sa relasyon sa bana ug asawa. Sa matag kasal nga atong nasaksihan, ako nakasaksi na kog daghan nga kasal, kay usahay maimbitar man po kita nga maninoy, unya mo at-an-out kita, mo saksi kita dito sa kasal, mga kaigsuunan. Wala pagyug ko nakakita sa kasal nga ang hingtundan nga gikasal o kaya ang banay, kaparentihan o amiga o amigo sa hingtundan, mga kaigsuunan, mitiyabaw, mihilak, kay ngano ang ilang amigo o kaya ang ilang amiga mitugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang bana o iyang bana ngadto sa iyang asawa 100%. Nihilak siya lugar kay nganong gihatang man niya tanan, wa man gid siya reserba para sa iyang kanhing pamilya. Dili, mga kaigsunan. For a marriage relationship to become effective, harmonious, and strong, one has to give himself 100% to the other, and vice versa. 100%. That means, yes to your wife or to your husband, no to any other third person, mga kaigsunan. The same is true with our relationship with Jesus Christ. Because in other times, illustrate usab ni Ginoong Hesus ang iyang relasyon ngadto kanato, isip kita. Iglesia, iyang asawa. Siya atong bana. That's why He wants us to know, mga kaigsuunan, nga kini nga relasyon intimate o very close kayo, mga kaigsuunan. Now, God wants to have a relationship with us like a married relationship. Jesus says, mga kaigsuunan, alang kanato na ingon siya, I give you all. I give you my life. I give you my free will.
ang atong response, mga kaigsuunan, as an individual, we should also give all and everything unto Jesus Christ. But what motivates in the giving of oneself, mga kaigsuunan, niining married relationship is that it is not mandatory. Wala ini bisang kinsa, mga kaigsuunan, in a free world nga nagpakasal kay kuno gipugos. Kung dili gid ka pwede, dili gid ka mapugos, mga kaigsuunan. Alright? In a free world. Unless, tiunan ka og shotgun. Pero, in a very normal world, it is not mandatory, it is not forced, mga kaigsuunan, it is all voluntary. Mga kaigsuunan, kay ngano, ang bot na pasabot ni ini, mga kaigsuunan, is that I am a free sacrifice unto God. It really comes to the motivation nga saying nga atong ilitok sa ato Diyos o si Kristo nga, Lord Jesus, I surrender all to you. Maugday ka na ang bot pasabot ni ining altar o akaning burnt offering na gidala diha sa altar of burnt offering. Now, Sanctuary Service, page 90, nagaingon, the offerer placed himself symbolically on the altar, his entire life wholly devoted to God, and he was saying, all that I am is Christ. Okay? That is the meaning of the altar, of the burnt offering in our lives today. Bisag maingon mo, kanang burnt offering, dili na nato na tunan, kay humanana, natuman na ni Kristo. There are more lessons we can learn from that, my dear brethren. That's why we study this. We study the sanctuary. Now, Romans 12:1, nagaingon, busa mga igsuon, tungod sa kaluoy sa Diyos kanato, naghangyo ako kaninyo, nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon. Please, take note. Isip buhi nga halad alang sa Diyos. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad niya sumala sa iyang nahimutan. Mao kini ang husto nga pagsimba sa Diyos, mga kaigsunan. Paul used the word therefore in English or busa sa Binisaya, mga kaigsunan, o Cebuano. It means, according to the philosophers o sa mga argumentators o mga abogado nga mahilig ng argumento, nga sa diha nga mogamit ka ng therefore, nagyon ay mga premise. Ang premise nga imong gikamada, those are the mercies of God. Gugma, kaluoy, kapasayloan, mao ka ng mercies. So what is therefore ang concluding nga word, mga kaigsuunan? Busa ang gihangyo kita ni Pablo nga atong ihatag ang atong kaugalingon, isip buhi nga halad. Nganong buhi man nga halad? Mga kaigsuunan, ang halad ni Kristo, isip nga kordero sa Dios, kompleto na. Wala na tay himuon pa nga dugang ni ana. Napasaylo na ang atong sala, mga kaigsunan. Grasya ka na gihatag sa Diyos alang kanato, busa ato lang kana pagadawaton pinaagi sa ato nga pagtuo kaniya. Pero nganong buhi man, kay ngano, kita, mga kaigsunan, labi na ako, daghan ko og kanang gibati sa akong lawas. O sahay, dili ko careful sa akong pagkaon, dali ra mo saka ang akong blood pressure. So, kung ako'y himuong halad, para sa sakripisyo, dili gi ko ma-qualify because I am not an unblemished person. Walay tatsa. I'm not perfect. Akong lawas, isa ra ka ab. Dili ka ng 7 packs, abs. Dili, isa ra ka ab. Pero dako. So, I'm not perfect. Kana pa lang sa body,
I'm not a perfect sacrifice. Pero si Ginoong Hesus was the perfect Lamb of God. Busa ang atong himuon mao ang pagtugyan na lang sa atong kaugalingon ngadto kang Kristo. So kita mosunod alang kaniya. Now, sa atong pagtuon sa Leviticus 2, ato sang tun-an kining istorya ni Cain og ni Abel. Diha sa ganghaan kay gipalayas naman si Adan ug si Eva sa Ginoo sa Garden of Eden. By the gate, mga kaigsunan, dito sila gahalad sa ilang halad ngadto sa Ginoo. Now, itudluan man sila sa Ginoo anang burnt offering. Pero ang halad nga gidala ni Cain is a meal offering kung unsa ang iyang abot sa iyang mga uma, kay mag-uuma man siya. Pero kang Abel nga magbalantay sa karniro, nagdala siya sa iyang karniro og abot sa uma. He brought the burnt offering and also he brought the meal offering. In other words, kumplito ang gidala ni Abel, busa ang iyang halad gidawat sa Dios. Kaya ang burnt offering, mga kaigsunan, makumplito kini kung tagaan pagyud nimo og meal offering. That's according to the sanctuary service, mga kaigsunan. So tonight we will study the meal offering which is found in Leviticus chapter 2. Now, Leviticus chapter 2 nagaingon kung may maghalad og pagkaon ngadto sa Ginoo, kinahanglan nga maayong harina ang iyang ihalad og bubuan kini lana og insinso. Unya dadon kini ngadto sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. Ang pari magkuha og usa ka kumkum sa harina, lana og tanang insinso nga gibutang niini, unya iya kining sunugon isip pagpadayag nga kining tanan gihalad ngadto sa Ginoo. Kini usa ka humot nga halad sinunog alang sa Ginoo, mga kaigsunan. This is the meal offering service nga gisulat sa Leviticus 2:1 ug 2, mga kaigsunan. Now, this is non-blood nga offering, mga kaigsunan. Ang tubag sa Ginoo ni anang isa ka kumkum nga harina nga gisunog didto, ang tubag sa Ginoo humot nga halad nga sinunog, sweet smelling nga offering, mga kaigsunan. Why did I bring this offering, mga kaigsunan, to you so that you will learn the importance of this offering? Kaya nga no, naani siya koneksyon sa Leviticus 1. Kaya sa Leviticus 1, mga kaigsunan, which is the burnt offering, gihatag nato ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. In Leviticus 2, imong abot, imong ihalad. That means, ang imong bahandi, ang imong kwarta, ang imong katigayunan nga imong naangkon, imo po kana ihatag ngadto sa Ginoo. So, nakita nimo ang duha kapag tandi sa klaseng nga offering. The uniqueness of that, mga kaigsunan, is Leviticus 1 is a burnt offering and Leviticus 2 is a meal offering. Leviticus 1, ang paghalad sa imong kaugalingon. Leviticus 2, ang paghalad sa imong mga naangkon, mga kaigsunan. Unlike the rich young ruler, mga kaigsunan, gusto siya muhalad sa iyang kinabuhi ngadto kang Kristo. Pero sa diha nga naghangyo si Ginoong Hesus, gusto ka mosunod kanako. Lumakaw ka, ibaligya ang imong kabtangan, ihatag sa mga pobre o kabus, ug sumunod ka kanako. Mga kaigsuunan, dili mahimo sa batanon nga sapian, kay dili niya mabuy-an ang kalibutanong panag-iya niya sa iyang kinabuhi, which is his wealth
bahandi katigayunan mga kaigsunan. Mao kana ang nahitabo sa rich young ruler. According to Leslie Harding, usa ka professor mga kaigsunan that specialized on sanctuary on his book Shadows of Sacrifice. On the basis of burnt offering, all that I am is Christ. Ang tanan nga sa akong pagkatao, kang Kristo ka na. And then on the basis of dedication for me, to declare on the meal offering, mga kaigsunan, all that I have is Christ. Ang tanan nako nga pinagtag-iya nako, mga kaigsunan, akong naangkon, kana ngadto kang Kristo. Kay usahay, musunod ta kang Kristo. Pero sa diha ang panahon nga motabang kita sa buhat sa Ginoo, maglisod tag kuot sa atong pitaka. Kay tungod kay dili na kumplito ang atong halad sa atong kaugalingon. For in order for a burnt offering to be complete in the service, kinahanglan ato kini siyang dugangan sa meal offering para atong mahatag ang tanan natong kabtangan, mga kaigsunan. Now, in summary, Leviticus 1 is all that I am is Christ. Leviticus 2, all that I have is Christ. That's why there are so many people who want to follow Christ. They want to give up their lives, but they cannot give up their possessions. If Jesus is the Savior of our lives, it follows therefore, my dear brethren, that we also, all that belongs to us, all that we have, belongs also to Jesus Christ. Matthew 22:37. You have this idea of loving God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is a reasonable service unto God in response to His love to us. My dear friends, let us surrender ourselves unto God. And on that basis, we also give everything we have unto the Lord. Mao kana ang atong mensahe karong gabi una. Please, ayaw pagkalimot to come back tomorrow at the same time to continue our study, which is entitled Journey Through the Sanctuary and Salvation. Mayong gabi kaninyong tanan. Ang kinabuhi labing pililhon kay sa Diyos kinigihatag o kimahal. Ang kalisod ug ang kasakit ang tusod ko. Ako maminaw sa paghanturaw sa tawag niya. Langit magmatamison sa kanunay. Way sama sa katamis ning kasing-kasing ko.